Ang mga kwento ni Lola Basyang, ang mahiwagang Bulin. Mula sa mga kwento ni Lola Basyang ni Severino Reyes. Noong unang panahon, mayroong isang anak na nais makatulong sa kanyang mahirap na magulang. Rodrigo ang pangalan ng binata. Pumasok siyang utusan sa isang mayamang negosyanteng si Ahab. "Tunan ang sweldo ng mga tauhan ko," mabagsik na sabi ni Ahab. "Hindi po bale, para makaipon ako ng malaki," sagot ni Rodrigo. Masipag sa trabaho si Rodrigo, maliksi sa bawat pinag-uutos sa kanya ng amo. Maaga sa pagbukas ng tindahan at maaga sa pagbubuhat ng kalakal. Makalipas ang ilang taon, hiningi na ni Rodrigo ang kanyang sweldo kay Ahab. "Gusto ko po sanang umuwi muna sa amin para mabigay ang sweldo sa aking mga magulang," mahinahong paalam ni Rodrigo. "Sa susunod na taon mo na kunin ang iyong sweldo para mas malaki," pandidilat ni Ahab kay Rodrigo. Pumayag si Rodrigo dahil iniisip niyang maiipon ang kanyang sweldo. "Mas malaking pera ang maiuuwi ko sa amin sa susunod na taon," bulong ni Rodrigo sa kanyang sarili. Makalipas ang ikalawang taon, hiningi muli ni Rodrigo ang kanyang sweldo kay Ahab. "Wala akong maibibigay sa iyo dahil hindi mabuti ang iyong trabaho," busangot na sigaw ni Ahab. "Hindi po totoo yan. Pinagbubuti ko ang aking trabaho," galit na pasagot ni Rodrigo. "Kung gayon, heto ang 2 piso. Bayad ka na sa 2 taong serbisyo mo. Makakaalis ka na," sabay talikod ng malupit na amo. Walang nagawa si Rodrigo. Umalis siyang dala ang 2 piso. Sa di kalayuan, may nakita siyang isang matandang babaeng pulubi. Hinang-hina ito sa gutom. "3 araw na akong hindi kumakain," halos pabulong na sabi nito nang matapat sa kanya si Rodrigo. Naawa si Rodrigo. Ibinili niya ng pagkain ang matanda at ibinigay pa rito ang natitirang barya mula sa sakim na amo. Natuwa ang matanda sa kabutihan ng binata. Ngunit naawa siya rito nang ikwento niya ang masaklap na kapalaran sa among si Ahab. May inabot ang matanda kay Rodrigo. "Mahiwaga ang violin na ito. Sasayaw ang lahat kapag pinugtog mo ito. Bumalik ka kay Ahab at singilin ang dapat sa iyo," bilin ng matanda. Bumalik si Rodrigo kay Ahab. Itinugtog niya ang violin. Sayaw ng sayaw si Ahab. Paikot-ikot at pakending-kending pa. "Parang awa mo na. Itigin mo ang pagtugtog. Babayaran na kita," hingal ni Ahab. Tumigil si Rodrigo sa pagtugtog. Ibinigay ni Ahab ang supot ng pera. Ngunit hindi pa nakakalayo si Rodrigo ay hinuli na siya ng mga sundalo. "Ayan ang magnanakaw. Hulihin niyo at ikulong." Galit na galit si Ahab. Nahatulang bitayan si Rodrigo sa gitna ng plaza. Sa araw ng pagbitay, nagsalita ang hukom. "May nais ka bang hilingin bago ka mamatay?" sabi ng hukom. "Gusto ko pong matugtog ang aking violin sa huling pagkakataon," sagot ni Rodrigo. Namutla si Ahab. Tinugtog ng binata ang violin at sumayaw ang buong bayan. Lumundag-lundag ang berdugo at nabitawan ang taling pambitay kay Rodrigo. Humingal ang lahat ng tao. "Tumigil ka na, magsasabi na ako ng totoo," hiyaw ni Ahab habang sumasayaw. Inamin niya sa buong bayan ang ginawa kay Rodrigo. Nahatulan siya ng hukom na makulong. Binayaran niya rin si Rodrigo sa 2 taon nitong pagtatrabaho. Ano kaya ang ginawa ni Rodrigo? Umuwi siya sa kanyang mga magulang, dala ang sweldo at ang mahiwagang violin. Ang aral sa kwento ay maging mabait tayo sa kapwa natin dahil ang kabaitan na ibinibigay natin sa iba ay babalik din sa atin. Hindi man ngayon, ngunit may panahon na darating iyon at ibibigay sa atin ng Diyos.